Dahil na naman sa online sugal, pinatay niya yung sarili niyang asawa, tapos sinaksak niya pa yung anak niya. Mga kapamilya, malungkot pong balita, patay ang isang babae matapos saksakin sa liig ng kanya mismong asawa sa loob ng kanilang bahay sa barangay Mahabang Parang, Angono, Rizal. Sugatan naman ang kanilang panganay na anak matapos magtamo ng hindi bababa sa 6 na saksak mula sa kanyang tatay. Ligtas namang nakalabas ng bahay ang bunsong anak ng mag-asawa. Walang responser. Inakyat na ng mismong hepe ng Angono Police ang bakod ng bahay na ito sa isang subdivision sa barangay Mahabang Parang, Angono, Rizal nitong umaga ng Sabado de Gloria. Kasama niya ang Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office at iba pang tauhan ng PNP. Tahimik at walang sumasagot sa bahay. Nang makapasok sa loob ng isang silid, tumambad sa kanila ang babaeng naliligo sa sariling dugo na wala ng buhay. Ang suspect sa karumal-dumal na krimen, ang kanya mismong mister. Ang suspect natin, nakita natin sa loob ng kwarto kasama ng kanyang asawa. Ngunit nandun siya sa may bandang toilet, lying on the floor with a wound on his stomach, labas ang kanyang bituka. Sugatan naman ang 15 anyos sa panganay na anak na mag-asawa matapos magtamo ng hindi bababa sa 6 na saksak mula sa kanyang tatay. Ang kanyang anak ay pinunta niya sa kwarto, sinaksak niya rin. Ang tama ay mga nasa di bababa sa 6. Buti na lang hindi fatal, itinakbo kaagad dito sa hospital. Siya ay stable na. Na-recover ang kitchen knife na ginamit ng suspect. Ligtas naman ang 12 anyos na bunsong anak matapos na makatakbo palabas ng bahay. Yung wounded kasi na panganay na anak na 15-year-old, after na saksakin siya, nag-play dead siya. Iniwan siya ng kanyang tatay at pumunta sa master's bedroom. Doon nag-lock niya ng kwarto yung kanyang tatay. Nakakuha siya ng tiyempo na makalabas sa bahay using the front door. Doon sila nagkatagpo ng kanyang bunsong kapatid. Sabay na lumabas at humingi ng tulong ang magkapatid sa gwardiya ng subdivision na siyang tumawag sa pulis. Based naman sa interview namin sa mga relatives, may naka-witness na nagsusugal siya sa online, yun sa cellphone. Nakapangutang yung suspect natin. Siguro na sa kakaisip niya ng problema, no? O ito na rin siguro nagbigay ng dahilan para gawin niya to. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Hinihintay nila na maging stable ang suspect para makuha na ng salaysay at maitanong kung bakit ginawa ang krimen. Sa ilalim din siya sa drug testing. Kailangan lang talaga natin dito maging mahinahon, do not engage sa mga leisures na alam natin na hindi natin kaya, yung mga bisyo natin, no? Iwasan lang at maging priority yung kapakanan ng pamilya. Isang alang-alang yung kinabukasan ng pamilya. Sa ilalim sa autopsy ang labi ng biktima. Sinusubukan ng ABS-CBN News na kuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawi. Patuloy na minomonitor ng Angono Police ang lagay ng suspect na naka-hospital arrest. Tapos na siyang maoperahan. Naharap ang suspect sa mga kasong parricide, frustrated parricide at attempted parricide. Para din talagang drugs itong online sugal kasi hindi mo makikilala yung sarili mo kapag nalulung ka na. Ang mahirap lang din kasi sa addiction na to, hindi mo siya makikita sa mukha ng isang tao. At kahit sino din talaga pwedeng tamaan ng sakit na to. At mukhang okay din naman yung buhay nila kasi nakatira naman sila sa subdivision. Kaso ang nakikita ko dito baka sobrang laki na napatalo ng lalaki o baka nagkabaon-baon na sa utang. Kaya napagtuunan niya ng galit yung sarili niyang pamilya. Panigurado madadagdagan pa yung mga ganitong krimen kung hindi pa to titigil. Kasi marami na talagang lulong ngayon sa sugal. Hindi lang talaga umaamin. I-share mo na rin tong video for awareness kasi hindi mo alam. Isa na pala sa kakilala mo ang nalulong sa sugal. Kaya kung nagsusugal ka pa rin hanggang ngayon, mag-isip-isip ka na. At masasabi nyo pa ba na nasa tao pa rin ba ang problema? O baka nasa sistema na ng bansa?